Magandang balita po ito para sa lahat ng ating mga kababayan na naghahanap ng trabahong kasambahay. So, meron pong update ngayon ang Taiwan. So, starting April 13 po, mag-hire sila ng maraming domestic workers. Kabilang po dito ang Pilipinas, Thailand, Vietnam at saka Indonesia. So, maghanap na po kayo ng mga agency na legit na pwede nyong applyan. Paalala ko lamang guys bago kayo mag-apply sa isang agency, check nyo muna ang kanilang lisensya o kaya job order sa website po ng DMW. Marami pong nagtatanong kung paano daw mag-apply. Siyempre, tayo bilang isang aplikante, pupunta tayo sa mga legit na agency. Mag-a-apply tayo. May mga nakapaskil naman dyan na nag-hire sila. So, bago kayo mag-apply sa isang agency, i-check nyo muna yung status ng isang agency sa website ng DMW kung meron silang job order para hindi kayo mabiktima ng human trafficking. So, para sa akin guys, mas maganda na doon na lang kayo sa Taiwan magtrabaho bilang isang domestic workers kaysa sa Middle East. Kasi sa Taiwan, mga Asian yan, hindi sila ganon kahigpit at hindi sila pumapatay, hindi sila nananakit, at walang verbal abuse dyan. Meron din naman may mga employer na hindi maganda yung pag-uugali. Pero bihira lang. Kahit saan naman talaga, kung pangit yung employer mo, tayo yung makikisama at hindi sila. So, sa lahat naman po ng mga nagtatanong kung ano ang qualification, so, depende po yan sa ilalabas ni agency at depende po yan sa qualification na hinahanap po ni employer. Pag nag-hire po si agency, ilalagay naman po nila doon kung ano ang qualification na hinahanap nila. Kung may age limit ba, kung halimbawa tumatanggap sila ng high school graduate. Pero alam ko pag ganyan na domestic workers, high school graduate po. At saka tungkol doon sa nagtatanong na maraming requirements, pag domestic workers po, konti lang ang requirements. Ang pinakamaraming requirements ay yung factory worker. Pero kung halimbawa na bata ka pa at may pagkakataon na makapag-apply ka na trabahong factory worker sa bansang Taiwan, i-try mo guys. Huwag kang matakot. Kahit wala kang experience, minsan yung mga agency, tinutulungan ka nila. Kaya wag mo sayangin yung pagkakataon na mag-apply na trabaho sa bansang Taiwan. Hindi ka magsisisi guys kasi ang Taiwan is maganda. Pero hindi ko naman sinasabing lahat is maganda. Depende pa rin yan sa company na in-applyan mo or pinasukan mo. Tungkol naman po dun sa sahod, yung mga nagtatanong po kung magkano ang sahod ng domestic workers sa bansang Taiwan, according po dun sa posted ni Taiwan News o kaya ni Taiwan Focus, ang sahod po ng domestic workers na i-hire nila is nasa 20,000 Taiwan dollars. So, pag kinonvert mo sa peso, umaabot ito ng 36,000 per month. Depende pa po yan sa palitan. At may nakalagay pa po doon na parang babayaran ni employer yung allowance. Basta may ganun. Kaya kung may balak kang mag-apply sa bansang Taiwan at naghahanap ka ng trabahong kasambahay, ngayon pa lang guys, maghanap na kayo ng legit na agency. Kumuha kayo ng isang papel, ilista nyo yung mga agency na pupuntahan nyo. For example, taga Luzon kayo, hindi na kayo taga Manila. Para isang puntahan na lang, para hindi kayo mapagod na pabalik-balik. Yung mga agency naman na nagpapaalis ng papuntang Taiwan, mas marami dito sa Pedro Hill. Dikit-dikit yan. Kaya lahat puntahan ninyo. May mga nakapaskil naman dyan sa labas na Urgent Domestic Workers Taiwan, ganun. Tungkol naman sa placement fee, depende rin yan sa isang agency. Kasi may mga agency na nagsa-salary deduction. Meron din namang agency na for example, may visa ka na. I-recommend ka nila sa mga lending company. Pag may visa ka na kasi, tsaka lang ma-approve yung lending mo. Pwede kang mag-lending hanggang 100,000 pesos para may iwan ka pang pera sa pamilya mo. At sana guys, matuto rin tayong mag-search para hindi tayo mabiktima ng mga human trafficking, hindi tayo mabiktima ng mga illegal recruiter. Huwag kayong mag-a-apply sa mga agency tapos may mga nakikilala kayo sa mga parang sa labas lang tapos inaalok kayo na trabaho dito, magkikita kayo sa mall, doon kayo magbabayaran, illegal po yan. So sana guys, itong video na ito ay nakatulong sa inyo, lalong-lalo na yung mga kababayan natin dyan sa Pilipinas, yung mga gustong mag-apply na trabahong domestic workers. Ngayon pa lang guys, maghanap na kayo ng mga agency.
na nagpapaalis ng papuntang Taiwan at nag-hire sila ng domestic workers. Pero para sa inyo guys, i-check natin yung mga legit na agency. I-check din natin yung kanilang job order sa website ng DMW. Tapos mag-update kami. Sasabihin na lang namin kung ano yung agency na pwede nyong applyan. I-check din natin yung Facebook page nila kung meron silang posted na nag-hire sila ng domestic workers. Then mag-update po kami para hindi na kayo mahirapan. Sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Middle East, pwede na kayong lumipat ng Taiwan. Walang doon, walang naninigaw na amo. Walang nagsasabing sura-sura. Walang nagsasabing mafimok. Ganun, walang nagsasabing I will kill you. So, may mga employer na masungit din sa bansang Taiwan pero iilan lang. Pero hindi sila dumating yung puntong nananakit sila kasi bawal yun. Asian country din yan, katulad din natin sila, mapuputi, para silang Chinese. Hindi nyo na kailangan mag-aral ng salita nila kasi marunong din silang mag-English. So, yun lang guys, sa lahat ng mga mag-a-apply na trabahong domestic workers sa bansang Taiwan, guys, good luck, ha? Lahat ng mga kababayan natin dyan sa Pilipinas o mga kababayan natin dyan sa bansang Middle East na pauwi sa Pilipinas, itry nyo mag-apply ng trabahong domestic workers sa bansang Taiwan. Pero kung bata ka pa, mag-apply ka ng factory workers. Huwag kayong matakot guys, kahit high school graduate kayo. Huwag kayong matakot, subukan nyo. Maraming mga high school graduate ngayon na nasa ibang bansa na. Kasi po, pagdating sa ibang bansa, kahit high school graduate, tumatanggap sila. Galingan mo lang sa employer's interview. Yun po ang update natin ngayon. So ngayon pa lang, maglista ka na guys kung ano ang agency na pupuntahan mo or a-applyan mo. Kung taga Luzon ka, isang biyahe ka lang, puntahan mo lahat ng mga agency na nasa lista mo para hindi sayang yung pamasahe mapunta pabalik. Kasi pag nag-apply ka sa agency, magsasabit lang kayo ng CV, tapos konting orientation, tapos sasabihin lang nila, tatawagan ka na lang for employer's interview. Yun. Kaya lahat ng mga agency, applyan mo, mag-submit ka ng applications or mag-submit ka ng CV para hindi sayang yung pamasahe mo at hindi sayang yung pagod mo. So hanggang sa muli guys, ako nga po pala ang inyong lingkod, Juency Fernandez po mula po sa New Zealand. Isang OFW advocate po mula kay OFW Heart of Asia.